aksyon, mga saloobin at mga motibo upang makita kung ang kanilang pamumuhay ay naayon sa kanilang pananampalataya, o di ba? O, parang kinukumpara tayo ni Lord no? Yung pananampalataya natin at saka yung nasa makamundong tayo, kakaiba. Parang kinukumpara tayo ni Lord. Kung hanggang saan yung pagsubok natin sa Kanya, yung pagbibigay niya sa atin na hanggang saan tayo maglingkod sa Kanya. Yan yung sinasabi niya. Pangalawa, pagsusuri sa sarili. Diba? Dapat nilang tingnan ang kanilang puso at ang kanilang mga motibo. Ano ang nagtutulak sa kanilang tunay na mga prioridad? O ano ba yung pinapriority nyo sa buhay nyo? Yung totoong pinapriority nyo sa buhay nyo, si Lord ba? O ibang bagay? Diba? Siyempre si Lord, diba? O yung presensya ni Kristo, ito tayo. Ang presensya, ang talata ay nagpapaalala na ang presensya ni Kristo ay dapat nararamdaman. Amen. Sa kanilang buhay. Diba? Ayun tayo, diba? Kung hindi nila nararamdaman ang kanyang presensya, maaaring ito ay dahil hindi sila tunay na namumuhay ayon sa kanilang pananampalataya. O, diba? O, yun yung sinasabi ko na hanggang pakinig lang, pero hindi nila naisalaysay, hindi nila nai-apply sa sarili nila. Hindi nila sa buhay. Nakikinig nila, pero hindi nila isinasa puso kasi hindi nila naunawaan pa. Yun tulad yan, yung mga baby Christian pa, di ba, mahal? Hindi kasi maintindihan yan kung ano na ako, baby Christian pa ako, pero pinipilit kong matuto ako. Di ba? So, ito yung presensya ni Lord, ito yung sinasabi sa akin na kaya mo, gawin mo. Huwag kang umasa. Yung ganun, di ba? So, sa madaling salita, ang talata ay naghikayat sa mga Kristiyano na magiging tapat sa kanilang pananampalataya at tiyakin na ang kanilang mga buhay ay nagpapakita ng tunay na pagsunod kay Kristo. Amen. Diba? Ang sarap, no? Ako, kahit hindi ko pa, as in, di ba, parang nagpa-practice pa lang tayo. Pero, kahit pa paano, nagbibigay tayo ng kaliwanagan sa kung ano yung pinaalam natin sa salita niya. So,